Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Ito, magpakita naman ko sample o prueba sa inyo na aking mga viewers, sa aking subscribers, sa aking followers dito sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, ang ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mabilis maglakihan ang aking mga sisi o malusog at saka hindi sakitin. Yan ang ipapaliwanag ko sa inyo tungkol sa experience ko, karanasan ko mismo sa ginagawa ko kung paano manatiling malusog ang pangatawan sa aking mga alagang manok. Bago ko ipagpatuloy, magpasalamat muna ko sa inyo sa aking sulit na mga subscriber, sa nagdagdag og subscribe. Maraming salamat sa pag-subscribe mo sa akin. At sa aking mga viewers, salamat talaga sa inyo sa pagsubaybay nyo, sa panood sa mga gi-upload kong mga videos dito sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV, sa pag-alaga ng manok. Kasi sa pag-alaga ko ng manok, kasi ito ang ginagawa kong content dito sa ating YouTube, Kalyaw Kasabong TV, kasi ang purpose ko nito, para kahit papaano mayroon ako nga maibigay o konting kontribusyon dito sa social media, sa YouTube, sa pag-alagaan ay ng manok na mai-advise ko, maipaabot ko bawat isa kapwa ko mahilig mag-alagang manok, sa mahilig sa industriya, sa larangan, sa sabong. Kasabong ito, umpisan ko na para sa inyo itong mga baguhan, kasi katulad sa akin, kaming maratihan na alam namin yan, kasi lalo katulad sa akin, nakapag-seminar ako sa pag-alaga ng manok. Lalong-lalo na sa mga nauna pa sa akin at saka sa mga malaking farm, ginagawa talaga nila ang kalinisan, pinaka-importante. Kailan malinis tayo na mag-alaga ng manok. Kasi ang manok, kapag ang lagayan mo hindi mo laging gilinis, iyan talaga ang pinaka-importante ipaabot ko to sa inyong mga baguhan ngayon. Huwag niyong hayaan na marumi ang lagayan niyo, ang kulungan nila, kung nakakulong man yan. Kasi iyan ang isa na makapagpabansot sa manok natin kung hindi malinis talaga ang paglagyan natin. Kahit maraming iabunda mong pagkain yan, vitamins, kapag marumi ang lagayan mo, iyan talaga ang isa rin na makapagpabigay o magkaroong sakit, sipon, o anong mga sakit-sakit na dadapo sa katawan sa ating mga alaga na manok, lalo na kung mga sisiw pa lang, mga di-old. Unang-una talagang kapitan yan sa mga bakterya, mga anong-anong sakit niyan. Kaya ang importante sa akin na ginagawa ko, linis talaga yan. Lalo na kung wala akong ibang ginagawa, kung may time talaga ako, nililinis ko talaga ang lagay ng mga manok ko, hindi lang sa mga sisiw, lahat na yan, pati sa mga inahin, pati sa mga prungkak, pati yung flying pins ko, gipalit-palitan ko yan. Kung mapanood nyo sa unang mga videos ko, ang lupa, binabaliktad ko yan, parang hindi siya matigas apakan, tapos gilagyan ko pa yan o mga damo-damo o kahit anong makita ko, mga dahong kahoy, mga inwalis ko, nilalagay ko doon para malinis ang inapakan nila, malambot. Hindi magkaroon ang aking mga manok na tinawag o magkasugat-sugat sa paa, nga magka-infeksyon, magiging ang kalabasan noon tibak. Pag nagkatibak na ang manok, mahirap ng pagalingin. Para sa inyong mga baguhan pa lang, kapag magasgasan na ang paa sa ating manok, may infeksyon, din nyo kaagad magamot yan. Yan ang mahulog sa magiging tibakin na siya. Ang manok tibakin, kung gumagaling man yan, pagaling nyo, kung magaling kayong mag-alaga niyan, gagaling man yan, pero babalik lang. Lalo na kung isalpok-salpok, magkauntog-untog nito sa may bato-bato sa inyo, kaya simento, di balik kung sa damuhan nyo yan, ispar-ispar, ibitaw-bitaw, okay lang. Pero kung sa lupa, tapos may bato-bato, o kaya sa simento, babalik. Magtaka kayo nga, lalong mabasa siya ng umuulan, mabasa ang paan niya ng tubig ulan, mabilis sumipsip, lulubo agad, mamimilay. Magtaka kayo bakit namimilay naman. Babalik ang tibak yan, yan totoo. Kaya ang ginagawa sa ibang mga malaking farm, sa ibang nagmamanok, mga kilala ko, pag nagkatibak ang manok, pag inigamot nila gagaling, iaawat na nila yan. O kaya, obligahin ang ilalaban. Yan ang totoo. Kasi, ang manok na tibakin, babalik lang talaga yan. Kung gagaling man yan, pero kung
Ang manok na tibakin, mapunta sa inyo yan. Halimbawa lang, mabilin nyo yan. Kung ang paglagyan nyo hindi damuhan, hindi farm sa inyo, sa simento niyan mailagay. Kung nandito tayo sa Petro Manila, mga syudad-syudad ang parting lagay ng manok natin, mga bubang kita lang yan. Nila paglagyan nyo, babalik ang tibak niyan. Totoo. Maliban lang kung sa damuhan nyo itatali palagi niyan. Pero kung di farm ang ipaglagyan natin kung masikip na lugar, hindi tayo probinsya, babalik na babalik ang may tibak. Kaya ayaw ko na talaga ang manok may tibak. Yan totoo. Kaya yun sa akin, kahit hindi lahing tibakin, kasi nasa linyada din sa manok na lahing tibakin, yung mga ano dito, mga bukol dito ang talampakan, yan madaling magkaroon tibak. Hindi bali yung mga manipis lang dito sa lampakan, bihirang magkaroon tibak. Pero kung sa siminto nga ilalagay, magaskasan yan, ka-infeksyon, subok ko na yan dahil may manok na kaming tinawag o green leg sumayahin. Kahit sinong nag-suggest mo, gagamutin dahil magaling ko, sila ilalaban daw pag gumaling, silang mag-alaga. Hindi na taga napagaling-galing hanggang sa punas-punas, kakuskus nila kasi may gamot daw pagpatanggal ng tibak, ibabad-babad. Hanggang naka-infeksyon, umabot na dito, bandang tahit na ang pamamaga. Kaya patunayan ko sa inyo yan na hindi talaga pag hindi tayo malinis na mag-alaga ng manok, magkaroon talaga yan ng tibak. Kahit hindi lahing tibakin, subukan nyo ang lagayan nyo. Halimbawa, scratch pin, nasa lupa yan. Walang linis-linis yan. Pagdating ng 1 buwan, 3 buwan, walang linis-linis nyo yan. Umaasa kayong lupa ang nilagyan yung scratch pin, tapos nag-ipon ang dumi niya, ipot niya. Bitak-bitak ito, magsugat-sugat ang mga daliri, pati daliri niyan. I-observe nyo yan. Yung sinasabi ko. Hanggang magkaroon na ng tibak. Yan ang totoo kasabong kapag marumi. Kaya ang mga alaga ko, tingnan nyo ang mga mga malinis yan, nililinis ko yan, pati sa kabilang manukan ko, nililinis ko talaga, wala akong ginagawa. Linalaanan ko talaga ng oras o araw na paglinis. Yan ang advice ko, maipaabot ko sa inyo na bawat isa sa aking mga viewers, subscriber na manonood sa aking mga i-upload na videos na ang kalinisan sa manok, yan ang makapagpabilis, masiglakihan, matibay, at saka hindi sakitin. Kasi ito pa, maidagdag ko pala sa inyo, kapag ang alaga nyo, sisiyo pa lang katulad nito, di old ako nang nagpalaki nito dahil hindi naman to palahi ko. Sa kaibigan ko tong nagdidirbis ng mga ganitong itong linyada nito, high action black. Kung hindi ito maging sakitin, manatiling ganitong malusog siya, walang kasipon-sipon ito, iyan yun talaga ang magandang gawin na mga panglaban natin kasi pagdating sa basahan, ang tibay nito. Parang dalawa ang buhay, ang totoo. Maliban sa marunong tayong magkondisyon ng manok, marunong tayong magbigay ng saktong, kompletong vitamins, gamot, pinaka dagdag talaga ang gamot lang. Kung ang manok di sakitin, pinakamatibay yan. Akala mo hirap patayin, parang dalawa ang buhay ko. Habang may konting hininga pa, mananalo pa yan kapag ang kalaban hindi nagubantig to ka. Yan totoo kasabong. Baka dalawang to ka, panalo na yan. Patibayan yan, yan totoo. Kasi ang manok talaga nga, ulitin ko na to, napaalabas ko na sa unang mga videos ko, nasasabi ko na, ang manok na sakitin, kahit anong gamitin mong gamot niyan, mga vitamins, medisina, ano pa nang i-apply mo sa kanya, kapag sakitin naglaki niyan, mahina ang resistensya talaga, ang baga niyan, mahina na, sinasabi ko na rin sa unang mga videos ko niyan. Sa mga baguhan pa lang, kalagkalin na lang niyo ang mga i-upload ko sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, mapanood nyo kung paano ko tinuturo ang paggamot sa mga sakit-sakit, lalo na kung bulutong. Mapanood nyo doon, kalagkalin ninyo, pinakailalim na yun kasi sa kadami ko na i-upload na videos. Nasa pinakailalim, mayroon kayong matutunan pati ang paggamot, ang paglagay ng asukal sa ipainom natin na di-old na sisiyo. Pinuturo ko na rin doon yan sa unang mga i-upload kong videos. Sa mga baguhan lang yan kasi hindi nakapanood noon. I-try nyo panoorin kung mayroon kayong mga di-old, mga sisiyo. Makikita nyo yan, kalkalin nyo lang, nailalim na yan sa mga i-upload ko mga videos. Ang mga luma, nandoon, tinuturo ko kung paano.
nandoon nga yung natatawa ako na talagang ang dami noon nanonood na sinabi kong nasugatan sa titi na personal kong napanood sa sabungan ang hindi marunong humawak sa manok na magbibitaw na may tarik na. Natatawa yun pero totoo talaga yung nangyari. At saka hindi ko binabanggit lang yung pangalan noong magsasabong na yun. Hindi ko rin binabanggit kung asaan sabungan kasi di pwede na mapahiya ang kapwa nating sabungero dito lang sa backlog lang natin sa ating YouTube. Yan totoo. Pag igawin nating content ang kapwa natin magsasabong hindi maganda yon pero naikwento ko lang yon pero wala akong binabanggit na pangalan ng tao sa ang banda din ng sabungan ko napanood pero napanood ko sa personal yon. Yan totoo kasabong. Hanggang dito muna ako, sana may mapulot o matutunan kayo sa akin ngayon. Huwag niyong makalimutang mga baguhan pa lang parang hindi kayo maguluhan. Doon ang lunas sa mga sakit-sakit sa mga manok nating alaga nandoon sa aking mga unang i-upload na video. Kayo nang bahala doon na magkalalkalin nyo nasa pinakailalim na yan para mayroon kayong mapulot o matutunan sa magkatotoo ang mga sinasabi ko sa inyo. I-try nyo, walang mawala sa inyo. Ulitin ko, hanggang dito muna ako. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagbigay support sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Thank you. Bye-bye.